Sino pong handa na ulit na makinig ng word ni Lord? Talagang ang JA1 po, ang hilig nila ay mag-declare. Ano po? Even back in the Philippines po, ang mga pastors natin, napakahilig nilang mag-declare. Si Bishop, nagde-declare po siya na magkakaroon ng mega church. Kahit walang bubong dati, doon pa rin nag-anniversary. Di ba? Pinagpe-pray nila na wag umulan. And by God's glory po, hindi umulan. And kung ngayon po titignan natin, by declaring na magkakaroon tayo ng church, ang laki na po ng mega church natin. Si Doc Jing, nag-declare na magkaroon ng church all over Canada. Now from BC hanggang Ontario, meron na pong J1 Church. So grabe po ang favor ni Lord sa kanila. Pero alalahanin niyo po na ang pastor po ng ating ang God po ng ating mga pastor ay Diyos din po natin. Amen. At ikaw, sinasabi ko po sa inyo, part kayo ng J1 family. So kung anong favor ang binibigay ni Lord sa ating mga pastor, yun din yung natatanggap natin. Amen po ba? So, ngayon po, ako po ay na-assign ni Doc Jing na magturo. And it's about marketplace. So ngayon po, ang series natin, kung di po ako nagkakamali, ay Winning Souls. So, marketplace po yung aking ituturo ngayon. And yung mga palagi pong nasa Facebook marketplace dyan, ito po ay para sa inyo. Amen po? Hindi, joke lang po. When we say marketplace in terms of soul winning, marketplace is where you win people. It could be sa family nyo, it could be sa workplace nyo, it could be sa friends nyo. Now let's open our Bible in the book of John, chapter 21, verses 1 to 6. Ito po yung time na after mag-resurrect ni Jesus, pinuntahan niya yung disciples. Kasi one time si Peter, sabi niya sa mga disciples, mangingisda lang ako. Siguro naboboard siya kasi wala si Jesus, di ba? So, mangingisda ako. And then yung ibang disciples, sumama po sa kanya. And then, after that, ano po nangyari? The whole night, wala po silang nahuli. Diba? Hanggang dumating si Jesus, sinabi niya yun, nag-utos siya, sumunod sila, at marami sila nakuha. Let's all bow down our heads and close our eyes. Lord, thank you for this morning na binigay niya sa amin. As we listen to your word, I pray na yung presence niyo ay dumaloy sa place na ito. I pray na yung presensya niyo at yung pag-ibig niyo lang ang mararanasan namin, O God. Lord, hindi ako makita, O God, pero ikaw ang makikita, O God, ngayong umagang ito. Lord, to you bring back all the praises, honor, and glory. In Jesus' name, Amen. Tanong ko lang po sa inyo, sino po dito yung nag-invite na sa church, hindi nakinig? Or like, yung in-invite nyo, hindi pumunta? Sino nakaranas na nun? Diba? Ako rin po, ang dami ko na pong sinabihan, sasabihin nila, masusunog ako dyan. Ay, Jesus yun, hallelujah yun. Bawal ako dyan. Ganun yung mindset ng tao. And believe it or not, nangyari din po yun kila Peter. Diba? One time, nangingisda sila, wala silang nahuli. Imagine nyo po yun. The whole night. Diba sabi po sa verse 3 and 4, ang verse po natin is John chapter 21 verses 1 to 6. Sabi po sa verse 3 and 4, hanggang umaga. Kasi the sun was rising, Jesus stood on the shore. Meaning, buong magdamag na sila dito, dun sa pangingisda nila. Parang naka-graveyard shift po yata sila. So, wala po silang nakuha. Tanong ko lang po ulit, taas nga po ulit ng kamay yung mga nagtatry talagang mag-share ng word ni Lord. At hindi pa rin talaga bumibigay. Diba? Sino naman po dito yung nagtatry maghanap ng marketplace or naghahanap ng place na makakapag-invite siya at hindi pa rin makahanap hanggang ngayon? Amen. Sino po dito ang tagal ng Kristiyano, hindi pa rin nag-share? Hindi pa rin marunong mag-share? Diba? Ang word po na ito ay para sa inyo. Kung di nyo po alam mag-share, kung di nyo po alam kung paano mag-invite, ituturo ko po. Sabi po sa verse 4, as the sun was rising, Jesus stood on the shore. So kung sa tingin nyo po na wala na kayong magagawa, wag po kayong mag-alala, si Jesus po, nandun po siya sa may shore. Hindi niya po kayo iniwan. Amen po ba? Minsan po kasi, ang mga tao, pag walang nadalang kaluluwa, iisipin nila, ay, hindi naman nag-move yung presence ni Lord. Pag di nila na-invite yung tao, iisipin agad nila, ay, wala yata si Lord sa akin, hindi yata ako sinamahan. Sino po ba naka-experience ng ganun? So, ituloy po natin sa verse 5 to 6. Sabi po doon, Jesus asked them, friends, haven't you caught any fish? They answered him, no, we haven't. Then verse 6, he told them, throw the net out on the right side of the boat, and you will catch some. So they threw the net out and were unable to pull it in because so many fish were in it.
Grabe po. Grabe po yung sa simpleng pagsunod pa lang nun ay grabing isda na yung dumating. Kahit na ba walang nakinig na tao sa inyo, si Lord nakikinig. Amen po ba? Kung titingnan po ulit natin yung story, imagine nyo po sila Peter, diba, buong gabi hanggang umaga. Pero all of a sudden, may magsasabi sa kanila na, ibato nyo sa right side. Ibato nyo sa right side yung net at may mahuhuli kayo. Minsan napapaisip na lang po talaga tayo na sa sobrang tagal na nating Kristiyano at sa sobrang tagal na natin sa ating place na tayo komportable, makakapagtaka na lang po kayo na minsan, bakit wala pa rin akong nadadala? Bakit wala pa rin akong nasyasyaran? Diba? Pero hindi po natin alam si Lord may plano. May ibang plano po si Lord. Amen po ba? One is yung family. Tanong ko lang po, sino po dito ang may member sa family na hindi pa nakakatanggap kay Lord? Amen. So, kung ito po yun, kung kayo po yun, ito pong word ni Lord ay para sa inyo. Huwag nyo na pong patagalin pa kasi si Lord ay nag-speak na po sa inyo. Sharean nyo na po ang family nyo. Amen. Kayo po ang gagamitin ni Lord. Hindi na po gagamit ng ibang tao yan kasi kayo na po yung nasa family. Kayo na po yung member ng family na yun na may Jesus sa puso. Amen po ba? So, i-share ko lang po yung isang youth pastor namin sa Winnipeg. Nung unang dating niya po dito sa Canada, siya po ay sa kanyang family, nag-iisang pumupunta ng church palagi. Ever since dumating siya sa aming church, ay di naging friends namin, nakakilala namin. Tapos pag sumasama po siya sa aming prayer night or prayer meeting, ang tatanungin namin siya, anong prayer request mo? Tapos ang sagot lagi ni pastor, kasi pastor na po siya ngayon, dati po hindi pa. Pero ang sagot niya lagi ay, ang madala ang aking family kay Lord. Hindi po siya tumigil na mag-pray, hindi po siya tumigil na manalangin hanggat hindi niya nadadala ang buong family niya sa church. And by God's glory, nadala niya po lahat. Ngayon, sabay-sabay na sila nagsuserve kay Lord. Di ba po, napakasarap pong sabihin na ang buong member ng family ay nagsuserve kay Lord. Ang buong member ng family ay makakasama mo sa langit at mag-worship kay Lord. Amen po ba? Di ba sabi po ni Joshua, as for me and my household, we will serve the Lord. And number 2 po is friends. Friends outside ng church. Kasi meron po tayong friends inside sa church, pero sila po ay saved na. Hindi nyo na po yan kailangan sharean. Ang sharean nyo po ay yung friends na wala pang Jesus sa puso. Diba? Kasi kung meron po kayong friends na parang feeling nyo, abay, kailangan nito si Jesus eh. Diba? Yung parang naririnig natin, yung buhay niya ganito, yung buhay niya ganyan. Mapapaisip ka na lang, ay, kailangan nito si Jesus. So, share ko lang po yung aking testimony. Nung grade 9 po ako hanggang grade 12, meron po akong friends. Sila na po yung naging, yung tinatawag po namin doon, OG friends. So, since day 1. So, sila po yung kaibigan ko ever since high school na po ako. So, from grade 9 hanggang grade 12, sila po yung naging kasama ko every lunchtime sa school. And then, nagkaroon po ako ng desire kay Lord na, Lord, gusto ko po silang madala. Kasi syempre, gusto ko silang makasama sa pag-serve kay Lord. Kasi parang pag napunta ako ng church, na-imagine ko sila, ano kayang ginagawa nila ngayon? Siguro nandun kung ano-ano na, diba? So, by God's glory po, nung grade 9, na-invite ko po sila sa church. Sa youth night pa po nun. Di pa po sila umattend ng church. So, na-invite ko po sila sa youth night. And by God's glory, laging perfect attendance, laging uma-attend, laging nandun. Sila pa mismo po yung magtatanong sa akin, uy, anong oras tayo pupunta sa youth night? Ganto, diba? So, napaka-thankful ko po nun kay Lord. And then one time, around grade 11 yata yun, or grade 12, yun po yung nagka-COVID. I think COVID po yun. So, nung time na yun, nawala na lang po sila. Friends ko pa rin po sila, pero hindi na po sila umattend ng church. Parang medyo tinamad na po yata sila, ganon, kasi parang, hindi ko po alam. Pero, that time, ako po yung nagpe-pray kay Lord. Napakalungkot ko po, nung time na yon, sabi ko, Lord, anong gagawin ko? Hindi na sila umattend sa church. Hindi na sila umattend ng youth night. Diba? And sobrang lungkot ko po nung time na yun kasi that time, medyo nawala din po ako kay Lord ng konti. Diba? Medyo nawala din po ako and nawala po ang aking desire sa puso na mag-share nung time na yun. But then, isang araw, pinaranas ulit sa akin ni Lord yung kanyang love and sabi niya, anak,
yung mga friends mo na nawala, okay lang yan. Huwag ka na malungkot. Ito, dadalhin kita sa bagong place, bagong group of friends na kailangan din ako. So, nung time na yon, na-realize ko na kapag may nawala pala, may ibabalik si Lord. Amen po ba? So, kapag meron kayong nawala or meron kayong umalis or something, nagme-make room lang si Lord for more. Amen po ba? Sino po naniniwala doon? Kasi nung time po, ako po yung nakasama sa band, ako po yung pumasok ulit sa college, and yung isang classmate ko po sa college, nadala ko po siya sa church. Ngayon po, sobrang tindi na po mag-serve kay Lord, sobrang lalim niya na po, part po siya ng aming youth ministry, magaling din po magluto. And then yung dalawa ko pong kaband, by God's glory, nadala ko na rin po sa church. Yung isa po nagsiserve na kay Lord through worshiping. Nasa part na po siya ng worship team, and yung isa po kumakanta. Nasa part na din po ng worship team. Ba't ko po sinasabi to? Hindi ko po sinasabi to para magyabang or anything. Hindi ko po sinasabi to para magmalaki na, nasharon ko yung mga kaibigan ko. Hindi po. Sinasabi ko po ito kasi gusto ko po ipaalala sa inyo na kung may nawala man, may ibabalik si Lord. Kung meron kayong taong hindi napatanggap, ay may dadalhin pa rin si Lord na tao para sa inyo. Amen po ba? So, minsan po, nung time po kasi na sinabi ni Lord na, dito ka sa bagong group of friends mo, yung dating friends ko po, napakasakit po sa akin na, na hindi na sila nasyaran. So kahit po masakit, inempresahan to ni Lord, kahit na masakit sa inyo, na pumunta sa right side, kahit na masakit, hindi kayo iwan ni Lord. Amen po ba? Hindi kanya papabayaan. Bibigyan kanya ng comfort, kahit na masakit ka dun sa naiwan yung left side. Kasi dun na po kayo naging komportable. And yung paglipat sa right side, minsan masakit. Pero dun ka magiging fruitful. Amen po ba? So kung papipiliin po kayo, saan nyo gusto? Dun kayo sa komportable, pero di ka naman fruitful. Or dun sa kahit na masakit, ginagamit ka pa rin ni Lord. Amen? Sino po yung gustong kahit na masakit, grabe pa rin yung pagpapala na nararanasan nyo at yung kaluluwang nakahakot nyo. Amen po ba? And number 3 po is school or workplace. So kung sino po yung nasa school dyan or sino po yung nasa workplace dyan, I think lahat po yata tayo nasa work naman. So, for sure marami po tayong ka-work na hindi pa nakakatanggap kay Lord. Amen po ba? Sino po dito yon? Yung maraming ka-work na alam mong wala talaga si Jesus, di ba? Kung magsalita walang Jesus to sa puso. Hindi naman po sa pag-judge, no? Pero parang napapansin din po natin, di ba? Baka naman po tayo yung pagdating sa work o parang walang Jesus sa puso. Dapat kahit nasa workplace ka, kita pa rin ng ka-work mo si Jesus sa puso mo. Amen po ba? And gusto ko rin po mag-share ng testimony dito. May ka-work po ako dun. Ang pangalan niya po ay si Mario. Di ba? So, one time, yung work ko po is enterprise. Ako po ay car detailer. Part-time ko po yon. Yung mga bus driver, umuwi na ng maaga. So, nung time na yon, yung ka-work ko pong si Mario, nagbabas lang po siya pa uwi. So, kinausap po ako ng boss ko, sabi niya, okay lang ba ihatid mo si Mario pa uwi? Tapos sabi ko, saan ba nakatira yan? Sabi niya, sa Inkster. Di ba sabi mo, area mo yon? Tapos, yung nalaman ko po yung address, dito po yung work ko, tapos dito po yung bahay ko, tapos ang bahay niya po, nandito pa. So, out of way. Sige, hatid ko na lang siya. Tapos biglang pinaalala sa akin ni Lord na yung week po kasi na yun na po yung last week ko. Mag-quit na po ako nung time na yun kasi papasok na po ako sa school. So, pinaalala sa akin ni Lord na, anak, alala mo ba yung before ka pumasok, the day before, nag-pray ka sa akin na may masyasyaran ka at least isang ka-work. Na-realize ko na, ito yung binibigay ni Lord, nasyasyaran ko. Amen po ba? So, yun yung binigay sa akin ni Lord na masyaran, and from Monday hanggang Thursday, ay nag-uusap lang kami about buhay, saan ka dati nag-work, ganun. Pero nung Thursday, unti-unti ko na pinapasok si Jesus. Kaya sabi ko, do you have a religion? Ganun. So sabi niya, yes, I'm Catholic. Sabi niya, tapos tinanong ko lang, just out of curiosity, who do you serve? Gumanon ako. Sabi ko, kung walang offense sa iyong sagutin mo. Sabi niya, I serve God, I serve the Lord, ganun. Tapos may nabanggit pa po yatang St. Peter or St. Mary, di ko po alam. Pero, wala po siyang nabanggit na Jesus. So, dun ko na-realize, kailangan nito si Jesus. Kasi di ba po yung mga taong walang Jesus sa puso, kailangan nila si Jesus, of course.
The next day, Friday, which is yung last day, kinakabahan po ako buong araw kasi nasa isip ko, anong sasabihin ko dito? So buong work time ko, yun po yung nasa isip ko, nagpa-pray ako, Holy Spirit guide me, Lord, kayo po magsabi sa akin kung anong kailangan kong i-share. And then nung time na pag-uwi na, for God's glory po, bringing up ko po ulit si Jesus. But by God's glory po, natanggap niya po si Jesus. And siya po, after po namin mag-pray, nakapag-pray po kami ng prayer of acceptance, tinanggap niya po si Jesus ng buong puso. After po nun, umiiyak siya. Iyak ng iyak. Sabi niya, thank you. I'm very thankful because I haven't felt this way before. Ganun yun na feel niya. So nung time na yun, ako'y amazed na amazed. Bah, lupit naman nun. Kasi parang may naramdaman daw siya. After niya pag-pray yun, parang may yumakap daw sa kanya. Bah, ang galing ah. Napaganon na ako. So, nung time na yun, sobrang amazed na amazed ako. And sabi ko, Lord, ito po yung glory nyo. Kaya for sure, ang nag-work nung time na yun, si Jesus din. Amen po ba? So kung gusto nyo pong, kung nagkakaroon po kayo ng urge sa inyong puso na mag-share sa inyong work, gawin nyo na po. Ngayon pong alam na natin ang marketplace natin, anong sunod natin gagawin? Basahin po ulit natin yung verse 6. Diba? Sabi doon, He told them, throw the net out on the right side of the boat, and you will catch some. So they threw the net out and were unable to pull it in because so many fish were in it. Amen po ba? So, isang bagay lang po ang ginawa nila. Sino pong nakakaalam? Based on dun sa verse na binasa natin. Sino pong nakakaalam? Yeah, amen. Ang galing niya po. They obeyed. So, isang bagay lang po ang ginawa nila. What do we do next? We obey. Sundin natin si Lord. Kung si Lord pinapadala ka dito sa place na to, sumunod lang po kayo. Amen po ba? Obey saan? Yan ang tanong. Saan ako mag-obey? Saan ako susunod? Dun sa boss ko or dun kusino, sa ate ko or sa nanay ko? Saan ako susunod? Sa inuutos po ni Lord. Kung saan ka man niya gusto dalhin para mag-share, sumunod ka na. Matthew chapter 28 verse 19. So wherever you go, make disciples of all nations. Diba? Sabi po dun, wherever you go. Hindi, wherever you want to go. Or hindi po sinabing, if you don't go. Diba? Sabi po dun, wherever you go, kung saan ka pumunta, go and make disciples of all nations. Walang pinipiling lahi, walang pinipiling kulay, walang pinipiling nation. Diba? Baptize them in the name of the Father, the Son, and of the Holy Spirit. Teach them to do everything I have commanded you. At ito po yung wag natin kakalimutan. Sabi ni Lord, nakasulat po doon, and remember that I am with you always until the end of time. Amen po ba? Amen. Sino pong naniniwala na hindi tayo iiwan ni Lord? Nung time na sila Peter walang nakukuha hanggang umaga, si Jesus nandun lang sa shore. Ready na siya mag-give out ng instructions. At dapat, kung si Lord ready na mag-give out ng instruction, dapat handa ka na rin sumunod. Isang bagay din na hindi ginawa sila Peter, kung mapapansin po natin. Ang isang bagay na hindi nila ginawa, sa tingin niyo po, ano po yun? Ang isang bagay po na hindi nila ginawa ay ang magreklamo. Amen po ba? Hindi man lang nila sinabing, ba't pa ilalagay sa right side? Dito nga sa left, ang dami hindi nga namin makuha dito sa left. Buong umaga na kami, for sure, kung meron man dyan sa right side, malamang umikot na yan dun sa left. Hindi sila nagreklamo ng ganun. Hindi sila nagreklamo na, ba't pa tayo makikinig dyan? Ano bang sasabi? Ano bang alam nan sa pangingisda? Abay, si Jesus ang kausap, sino bang di makikinig dun? Amen po ba? Kaya sabihin niyo po yan sa katabi niyo, huwag kang mareklamo. Ayun, amen po ba? Alalahanin po natin, yung time ni Moses, puro reklamo ang ginawa ng mga Israelites. Ano nangyari? 40 days, humaba ng 40 years. Ano po ba ang makukuha natin sa pagsunod? Notes po ulit yan. Isulat nyo. Ano ang makukuha natin sa pagsunod? Ano ang benefits natin sa pag-obey? Yan. Yan. So, sabi po ni Rev Haniel, nung leadership summit sa Philippines, kasi nakikinig po ako ng time yan, may sinabi po siya, sabi niya, at sa pagsunod mo, matinding kapangyarihan ng Diyos ang mararanasan mo. Amen po ba? Sino naniniwala doon? As you follow God, as you obey God, matinding power ni Lord ang mararanasan natin sa buhay natin. Amen po ba?
Number one is God's power. Sinong gusto ang maranasan ang matinding power ni Lord sa buhay niya? Ay di sumunod po kayo, di ba? Bakit ko po nasabing mararanasan natin ang power ni Lord? May naaalala po ba kayong sumunod kay Lord tapos hindi naranasan ang power? Wala, di ba? Lahat po ng sumunod kay Lord ay naranasan ang power ni Lord. Magbibigay po ako ng example. Sa buhay po ni Moses, sumunod siya at na-experience niya ang grabeng power ni Lord. Nakapag-perform po siya ng signs, wonders, and miracles. At matindi po nan sa harap pa ni Pharaoh. Sa harap ng mga hari. Diba? Pinakang hari nung time na yun. Sa harap ni Pharaoh, nakapag-perform siya ng signs, wonders, and miracles. Sa buhay po ni David, sumunod siya kay Lord. Tapos ang power na naranasan niya ay grabe. Sobrang lakas niya po. Ang dami niya pong nasakop na place. At ang favorite part ko po doon is yung pag-play niya ng harp. Sabi po sa 1 Samuel 16:23, habang naglalaro siya ng harp, diba? Yung mga demonyo kay King Saul, nag-aalisan. Sa pagtugtog lang ng kanyang strings, diba? Nag-aalisan ng mga demonyo. At ito po yung matindi. Alala niyo po yung story na na si Jesus sinend out niya ang kanyang disciples. He sinend out niya yung disciples sa Luke chapter 9. So sabi po sa Luke chapter 9, they departed and went through the town, preaching the gospel and healing everywhere. Diba? So, sa pag sumunod po pala tayo, nararanasan din talaga natin yung power ni Lord. Kasi sabi po doon, sa Luke chapter 9, hindi lang sila nag-preach ng gospel, pero nakapagpagaling din po sila. Hindi sila nagreklamo din. Sunod lang talaga na sunod. At alalahanin po natin, ang Diyos nila Peter, ang Diyos nila Moses, at ang Diyos nila David, ayun din yung Diyos natin sinasamba. Amen po ba? Kasi sinasabi ko po sa inyo, pag pinadala kayo ni Lord sa marketplace nyo, sumunod na lang po kayo. Kasi grabe ang power ni Lord na dadaloy sa buhay mo. Amen po ba? Ang next po is, number 2 is siksik, liglig, at umaapaw. Wow, sinong gusto nun? Sabi po sa verse 6, so they threw the net out and were unable to pull it in because so many fish were in it. Sobrang dami na. Umaapaw na ano? Isda. Gusto po ba umaapaw na isda? Blessings, yun. Sabi ko po kanina, ang JE1 Church, mahilig mag-declare. So kung ano man ang gusto nyong umapaw sa buhay nyo, i-declare nyo. Umaapaw na blessings, umaapaw na promotion sa work. Ito po matindi. Umaapaw na kaluluwa na madadala mo kay Lord. Sino pong gusto nun? Amen? So, kayo pong bahala kung anong gusto nyong i-declare na gusto nyong umapaw. Kasi yun po yung ating kultura. Mag-declare din. So, sino po ang ready sumunod? Sino po? Yan. Kung ready na po kayong sumunod, magkaroon po tayo ng burden sa ating heart na talagang mag-share. Pagdating kay Lord at sa pag-share ng word niya, hindi nyo na po kailangan mahiya. Huwag na po kayo mahihiya kasi si Lord, hindi po tayo ikinahiya nung nasa cross siya. Amen po ba? Magkaroon po tayo ng servant's heart na sumusunod palagi kay Lord pag may inuutos siya. And I encourage everyone na mag-share po ng word ni Lord. Sabihin nyo man po na, ay, hindi naman ako pastor. Ay, di naman ako marunong mag-share. Paano ba mag-share? Ganun, diba? Di nyo po kailangan maging pastor para mag-share ng word ni Lord. At hindi lang din po si pastor ang nagbabahagi ng word. Hindi lang po si pastor ang nagwiwin ng souls. Kayo din po. Amen? Magkaroon po tayo ng confidence sa ating heart na hindi tayo iiwan ni Lord. Nung ako'y bagong Kristiyano, ang mindset ko po ay hindi na ako mag-share. Kasi, parang, alam mo yun, wala sa isip ko yung mag-share. Parang tinatamad po ba ako? Basta ang nasa isip ko lang po nun ay, basta ako'y ligtas, okay na. Hindi ko na kailangan i-share yung salvation. Ako'y ligtas na eh. Diba? Parang ganun po ba? Parang selfish na pag-iisip. And then one time, si Lord po, binago niya ang aking mindset. In-impress po sa akin ni Lord na, kung mahal mo ang mga kaibigan mo, ipakilala mo ako. Kung mahal niyo po sila, share niyo po si Jesus. Ipakilala niyo po si Lord para sila po'y masave.
Napakasarap po na wala kayong makikitang kakilala na nasa impyerno. Napakasarap po na lahat ng nakilala nyo, na friends nyo, na family nyo, na kawork nyo, kasama nyo sa langit. Yun yung binigay po sa akin ni Lord na burden sa aking heart na dalhin mo yung friends mo. So back in the Philippines po, yung mga kaibigan ko pong nandun, nadala ko po sila kay Lord. Nadala ko po sila kay Jesus at nakakilala po sila. Naranasan po nila yung presence ni Lord, yung power ni Lord at yung love ni Lord. At alam ko pong hindi ako iniwan ni Lord. So kung mahal nyo po sila, ipakilala nyo na po si Lord. Amen. Magkaroon po tayo ng desire sa ating heart na mag-win ng soul